Doon sa transparency, no, unahin ko na yung importanteng tanong na yun. No? Alam niyo naman, marami na tayong mga reformang sinimulan no, since nung September last year, no, nung nagbago ng liderato sa DPWH, ayon na rin sa direktiba ng Pangulo. So, unang-unang lahat ng mga procurement ng lahat ng project, including ng mga classroom, dumadaan na sa ating bagong proseso. Unang-una yung live streaming, ikagawa yung transparency portal natin, lahat ng mga relevant documents nandiyan na, yung mga plano, yung mga magbibid, yung mga kung sinong mananalong bidder, things na wala lahat nung nakaraan, nandito na ngayon. No? So, and ang maganda dito, marami na kaming mga agreements na pinirmahan with various civil society groups, kasama na ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, led by Cardinal Ambo na David, na kasama na sila sa pagmomonitor ng lahat ng proyekto ng DPWH. Kasama na rin dyan ang mga classroom. No? So, transparency, nandiyan na yung mga reformang ginawa natin. Ikagawa, alam naman natin na yung cost, binaba na natin. Unfortunately, tinamaan tayo nitong crisis na to at ang mga presyo nagtaasan pa, iba sa mga materyales, mas mataas pa kaysa dun sa dinatnan natin nung pumasok tayo na binaba natin. So that's very unfortunate, pero wala tayong magagawa dyan. No? But at the same time, pati yung pagpepresyo, very transparent din yan. Kasi lahat yan, makikita nyo lahat sa transparency portal ng DPWH kapag yan na ay pinabid. No? Kung magkano yung total na kontrata, magkano lahat ng mga materyales, etc. No? So, ginagawa natin ang lahat para ma-maintain ang transparency at masigurado ang na talagang hindi na mauulit yung mga nakita nating hindi magagandang mga ginagawa dito sa DPWH noong nakaraan.